Hi guys! I'm Kalina Ranod. So today I'm going to show you tips for incoming grade 11 student in this strand of STEM. Yung sasabihin ko sa inyo ngayon is from my own experience naming mga kaibigan ko from other schools, even in Manila, even here in Bulacan. The meaning of STEM is science, technology, engineering, and mathematics. Doon mag-fall yung mga doctors, engineers, ITs, and etc. Totoo ba na deduction of 2 or 1 year sa course na kukunin mo? Sabi sa akin hindi. Kasi ang grade 11 and 12 or senior high school is preparation for your course. Bale, dagdag kaalaman lang yun sa course mo. Tip number 1, expect less activities. Sobra less activities. Kasi imagine na may voucher ka, tapos yung tuition mo sobrang mura na kumpara sa binayaran mo nung junior high school ka pa. Kasi yung sa tuition mo hindi kasama yung activities. Kaya kung may activities lang kayo, expect na sisingil din kayo. Yung school activities ay depende sa school nyo. Kung approve ba ito ng head or hindi. So, depende sa school, internal activities. Pero, pag external, like OJT, field trip, kailangan pa magpaalam sa DepEd. Pero for us, I think, correct me if I'm wrong, hindi na ata pinapayagan yung Bulacan na may field trip or some school or dahil sa takot, I don't know. Kasi yung issues about field trip, yung aksidente, ganyan. So, tip number 2, different subjects. Different schools offer different subjects kasi may sinasabi sila academic freedom. Yung school yung bahala kung ano yung unang subject na i-offer nila. Yung friend ko kasi, i-interview ko sila, tinanong ko kung pares pa kami yung subject. May may pre-cal. 3 yung math nila. Kami isa lang yung math namin. Kaya nagtataka ako. Tapos tinanong ko yung teacher ko kung bakit ganun. So, may academic freedom daw sila. Pwede nilang i-offer yon sa second sem. Number 3, load of tasks. One time, nag-cutting kami ng mga grupo. Late kaming umattend sa klase para gumawa ng subject sa subject. Basta yun. Tapos, nung alaman ng principal na late kami, na hindi kami pumasok sa first subject namin, pinatawag kami. Tapos, kinausap kami, tinawag yung mga officer. May officer din ako. So, lagot din ako. Saka yung iba kong grupo, officer din sila. So, pare-pares kami lagot. Bale, tinanong kami kung bakit daw kami nag-cutting. So, sabi namin, madami na po kasi kami project. Mostly shoots, mostly videos. Most ng project namin is groupings. Kaya sobrang hirap. Tapos, same date yung pasahan. Hindi ko makakalimutan yung sabi ng principal namin. Sabi niya, tinitrain kasi kayo na madaming task. Sobrang patong-patong daw yung mga task na ibibigay sa amin ng professor namin sa college. Dati first sem pa lang, so stress kami. Sobrang, ang dami. Parang isang date, siguro 2 pasahan. Tapos, yung video na yun, syempre, edit mo pa, film mo pa, sabi sa amin. Para pag nag-college na kayo, sisiw na lang sa inyo yung mga projects na yan. Saka kailangan daw ng time management sa paggagawa ng projects. So, naisip ko, tama yun. So, pag nag-cutting ka, mamimiss mo yung subject or yung topic na diniscuss sa first subject nyo. Tapos, makakasi ka pa mas madadagdagan yung mga tasks na gagawin mo. Lalo na pag nag-seatwork o quiz, yung ibang teachers, hindi na sila nagbibigay ng exemption sa estudyante na nag-absent. Saka, remember na sa first sem ng grade 11 mo, sa experience ko, sobrang dali kasi puro recall, minimajor mo lang yung topic na diniscuss nung junior high school mo. Pero pagdating ng second sem, lahat ng dinali ng first sem, lahat, nilipat talaga yung lahat ng hirap sa second sem. Sobrang magka-cram ka. Kaya be ready sa second sem. First sem pa lang, pagbutihin mo na. Kasi mali mo pagdating ng second sem, sobrang
load ng task na yun, di mo mahabol. Pagpatong-patong ng activities mo, pagkasabi pa lang, dapat gawin mo na kagad. Simulan nyo na kagad ng kagrupo nyo. Kasi sa akin, ginagawa ko kagad. I am the one, sa grupo namin. Pinapagawa ko kagad, minamadali ko sila. Kahit matagal pa yung deadline, at least, tapos nila. Kasi pag malapit yung mga deadlines, sunod-sunod yung bigay ng mga teachers, patong-patong na yan hanggang sa hindi na kayo free. Lalo na, kung iba-iba yung groupings nyo, di magkakahirapan kayo na makakuha ng time sa isa't isa para gawin yung project nyo. So, pagkasabi pa ng teacher, gawin mo na kagad. Kahit individual pa yan, huwag kang tatamarin. Yan ang pinakamatinding kalaban sa pag-aaral. Huwag kang tatamarin. Malay mo, pag unang pasa kayo, may plus pa. Fourth voucher. Dapat fourth year pa lang asikasuhin mo yung voucher mo kasi malaking tipid yan. Let's say, 30,000 yung tuition fee sa school mo. Pero pag galing ka sa private school, magiging 50 na lang. Malaki yung tipid nun. Asikasuhin yung voucher nyo. Sa amin, previous school ko, pinagpapasa lang kami ng picture, ng NSO, basta may mga requirements na pinapasa, tapos sila na mag-a-apply sa amin. If you're lucky enough na may school kayo na sila na mismo nag-a-apply, ibigay nyo na kagad yung requirements kasi naman kayo pa yung pumunta sa Manila. Fifth is, more on projects, konti lang sa handouts. Projects like videos, short films, documentaries, commercials, public speaking, magsasalita, impromptu, gano'n. Exhibits, grouping siya halos yung project. So, like I've said earlier, kailangan tapusin mo na agad. Kasi, pag nagsabay-sabay na yung project na groupings, mahirapan ka na kumuha ng sked para sa group mo. Kasi may iba pa silang group. Tapos, sa projects na yun, puro computer kaharap mo. Kasi, syempre, editing, tapos tatype mo sa Microsoft Office, Microsoft Excel, Photoshop kailangan mo, lagi sa computer kaharap. Kasi puro print. So, bumili ka na ng isang damak-ink. Kasi kailangan mo yan. At printer, be ready sa printer nyo. Kasi for sure, yung mga klase mo magpaprint sa So, number 6 is high school feels/college feels. High school feels kasi isang kwarto pa rin kayo, tapos may breaks pa rin between 9:30 to 10, 12 to 1. Then, yung teacher yung pupunta sa inyo, hindi kayo naglilipatan ng rooms. Kasi isang room pa rin kayo. Tapos, same pa rin yung mga klase nyo sa first sem, saka sa second sem. College feels din kasi, kung sa university ka nag-aaral, hindi nila mapapansin yung nag-cutting ka. Hindi na big deal sa kanila yung nag-cutting ka. Kasi depende sa uni. Parang binibigyan ka nila ng freedom, pero bahala ka kung bumagsak ka. So, kung mag-cutting ka, problema mo na yun. Ikaw din mahirapan, bagsak ka din. Tuition mo, yung hirap at pagod ng gulo mo. Tapos sa mo, magka-cutting ka. Then, more on self-study sa grade 11. Yes, more on self-study based on my experience at saka based sa mga friends ko na in-interview ko sa different schools. Expect mo na, huwag ka na mainis. Sinabi ko na sa inyo. Pero hindi lahat ng teachers ganun. Talagang in-explain nila lahat, tapos yung ibang strict pa rin. So, depende yun sa teachers. Sa self-study, malalaman mo kung hanggang saan mo kaya. Like me kasi, nahihirapan ako sa pagbasa. Mas naiintindihan ko pag ako lang. Pero depende kung paano i-explain ng teacher mo. May mga teacher kasi sobrang linaw na pag-i-explain nila. Mas naiintindihan mo. Tapos pag binasa mo, pag nirecall mo sa libro, ganito pala. Ito pala yung sinasabi ni ma'am. Ganon. Parang dagdag kaalaman. Depende sa teacher talaga. Then, value every lesson. Lagi kang makikinig. Huwag kang tatamarin na makinig. Kasi may mga teacher na pagdating ng quiz, wala sa libro, wala sa sinulat nila sa board, pero sinabi nila. Kaya lagi kang makikinig. Value every lesson sa grade 10. Kasi sabi ko nga kanina, puro recall, mini-major nyo yung topic na tinake nyo ng grade 10. Siyempre, pag recitation, may points, diba? So, bale, tinapik ulit yung lesson na yun sa first sem ng grade 11, masasagot ka. Pagdating ng college, magagamit mo yan kasi na getting ready for college and a glimpse of some topic for your chosen course. Di pa ready. It's either the teachers sa school, the students, lahat, the parents, lahat.
Kasi, syempre, we are the first pioneer of senior high school here in the Philippines. So, expect mo na hindi pa ready, na hindi malinis, na magulo. Pero, I think sa inyo, siguro ready na sila kasi kami yung first, tapos kayo na yung second. So, siguro alam na nila kung paano kayo patakbuhin. Alam nila kung paano patakbuhin yung mga school activities, kung ano yung improve nila. Pero pag sa tingin nyo, yung school nyo magulo, intindihin nyo na lang. Kasi hindi lang naman kayo nahihirapan. Pati yung teachers and school, nag-a-adjust pa tayo lahat sa pagbabago. Wow. Sa pagbabago. It's more than 3 thesis. Kasi stress ka sa thesis. Kala mo sobrang madali. Pero title pa lang. Mag-isip ka pala ng title sobrang hirap na. 2 thesis na English. Tapos isang thesis na Filipino. Para sa akin, mahirap ang thesis na Filipino. Sa thesis kasi namin, yung thesis na gagawin namin, yung pipiliin mo topic is about sa kukunin mong course sa college. So, sa akin, optometry. So, ang hirap. Kasi scientific siya. Kasi tra-translate mo sa Tagalog. Sa thesis naman na yon, 3 kayong magtutulungan sa thesis na yon. So, kung yung kagrupo mo ay hindi tumutulong, huwag ka magpakamartir. Ikaw lang gumagawa ng thesis mo. Ikaw lang yung stress. Alam na lahat kung gaano kahirap gumawa ng thesis, kaya huwag kang mag-sarili. Sumbong mo, sumbong mo, sumbong mo. Walang masama sa pagsusumbong. Kung alam mo namang ikaw yung tama, dapat yung grade na makukuha nyo sa thesis nyo, pinagtutulungan nyo yun. Hindi yung ikaw lang gumagawa. Kailangan may contribution din siya. Nakaka-stress yun mga hindi gumagawa ng thesis, yung mga hindi tumutulong. Stress kayo, nag-aaral pa kayo, nag-school pa kayo. Hindi naman pala kayo gagawa. 11 is independent. Una, sa self-study. Next is opportunities. Huwag may sayangin yung opportunities na sa harap mo is isang grade wala, laking hatak. Based from my experience kasi, based sa experience ng mga kaibigan ko, isang activity lang hindi nila nagawa or na-miss nila or dahil absent sila kasi hindi binigyan exemption. 1 or 2 point yung nabawas sa final grade nila sa card. So, expect mo kunyari, 79 ka sa card. Kung nagawa mo yung activity na yun, sayang naging 81 ka pa or 80. So, try not to miss 2 or even 1 activities. Is test sa grade 10. Like aptitude test, career assessment test. Kasi dito mo malalaman kung saan strand ka alam. STEM, ABM, rooms, health allied, gas, gano'n. So, dito mo malalaman yung major mo, yung kaya mong gawin para hindi ka mahirapan. Kasi alam ko, most of the students from grade 10 or even sa grade 11, hindi pa sila sure kung ano talaga yung gusto nilang kunin course sa college. So, sa test na yun, seryosohin mo. Kasi alam ko, may mga taong hindi sineseryoso yung test na yun. Kasi kala nga, putyo-putyo lang yun. Well, no. Malalaman mo kung saan ka mag-excel. So, seryosohin mo yung test na yun. 30 recognition every quarter. Kung kasama ka sa average na binibigyan ng recognition ng school nyo, mabibigyan ka ng certificate or recognition. Kasi pag high school, alam ko, hindi binibigyan ng recognition in front of the whole high school or the whole school. Pero this time, senior high school, binibigyan ka ng recognition every quarter. Pwede lipat ng strand ay school. Kung pipiliin mo yung strand na STEM, kailangan sure ka na. Mahirap pa pag maglilipat ka sa ibang strand. Kunyari, STEM ka sa first SEM, naglilipat ka ng second SEM sa ABM. So, iba yung pinag-aralan nila ng first SEM sa pinag-aralan mo. So, uulit ka. I-take mo yung kinuha nilang subjects. Lalo na pag lipat ka ng school, habulin mo yung mga subjects na kinuha ng kaklase mo sa bagong school. Katulad sa friend ko, iba yung subject na kinukuha nila at iba yung subject na kinukuha ko. Nagtataka ako nung una kasi bakit ganun kako? Pero when I asked my teacher, may academic freedom daw yung school, kung ano yung unang subject na yung gusto nila i-offer. Kaya kung ako sa inyo, alamin nyo na talaga kung ano talaga yung gusto ng strand. Kasi mahirap na mapalipat-lipat. Lastly, many people will tell you to act like college, pero will treat you like a high school. Say ko lang dyan, ang gulo nyo. Pero hindi ko sila masisisi kasi we are in process of change. This is a change for us. So,
lahat tayo nag-a-adjust sa pagbabago. Kaya sabi nila na dapat first year college ka na, pero high school ka pa rin, senior high school, sa grade 11, just be yourself. So cliche, pero be yourself. Kung magbago ka man, yung attitude mo, yung galaw mo, change for the better. If you think na better naman yung change mo, huwag kang magpa-apekto yung sasabihin ng iba. So that are things na expect mo sa grade 11. Pero that is from my own experience as I experience ng mga kaibigan ko. Malay mo, may mas makuha ka pa or may ma-experience ka sa school mo. So, yung tip ko lang is, huwag kang tatamarin. Sa grade 11, bawal tamarin. Kasi patong-patong na yung mga project yan. So, kailangan mo siyang gawin agad-agad. Saka, in grade 11, huwag ka masyadong ma-stress. Saka, huwag ka magreklamo na sobrang dami mong gagawin. Kasi, for sure naman, gagawin mo din yung lahat, di ba? Kasi kailangan mo yung gawin lahat, di ba? So, gawa lang ng gawa, huwag ka magreklamo, gawa lang ng gawa, kasi for sure, matatapos mo din yan. Yun yung sabi sa amin ng teacher namin. Estudyante na to, reklamo, pero matatapos din naman. See, natapos mo. So, huwag ka magpo-post sa social media mo na ang daming ginagawa, sobra, tapos maburahin mo pa sila. Alam mo ba, gaano kahirap din na pinagdalaan ng mga teachers natin. For clearance, kunyari, may clearance din sila. Kung hindi ka nakatapos kagad, habulin ka nila. Pero yung mga teacher na hindi ka nakahabulin, talagang zero na talaga. Talagang wala ka ng grade sa card. So, enjoy your grade 11. Kasi for sure, sa grade 12, sobrang mas hihirap pa kasi dyan na talaga yung major na kailangan mo para sa kukunin mo sa college. So, that is my tip or the things that you must expect if you're in coming grade 11 this round of STEM. So, I hope nakatulong sa inyo yung video to and nakatulong sa inyo sa paghahanda nyo at i-expect nyo kasi alam ko na bago pa lang to so hindi nyo alam kung ano i-expect. So, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel, yung red box to be notified. And be part of my Notif squad because I post videos every Monday. So, thank you for watching. Bye!